Dito sa Simply Wall Street, kung i-filter natin ito sa Philippine Stock Exchange and magfo-focus tayo sa mayroong pinakamataas na dividend yield ngayon, makikita natin dito na ang nangunguna ay ang Mega Wide na nasa 15.5% dividend yield, susundan ng DMC na nasa 13.8%. Pero lagi mo tatandaan na hindi sapat ang mataas na dividend yield para masabi natin na ang isang kumpanya ay good dividend payers. Kaya naman sa video na to maghahanap tayo ng mga kumpanya na strong yung dividend yield in comparison sa Philippine Stock Exchange return and also strong yung profitability. Kaya naman kung gusto mong malaman yung mga kumpanya na nahanap ko, mag-stay ka lamang hanggang sa dulo and also ibibigay ko yung mga nanalo ng portfolio tracker. Now, kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Whether you are looking to generate passive income or build wealth over time, dividend investing can be a powerful strategy. Dividend-paying stocks offer two primarily benefits. Number one, a consistent income stream. And number two, a potential for capital appreciation over time. Bago natin puntahan yung screener, let's define first your investment goals. Ikaw ba'y naghahanap ng mataas na current income? Or a long-term growth? Or maybe a combination of both? Now here's the thing guys, your goals will influence your stock screening criteria. Kaya naman sa video na to, hinanap ko muna yung PSEI average returns over the past 15 years and over the past 15 years, ang PSEI ay mayroong 6.65% na average return. Now ang gagawin natin, maghahanap tayo ng mga stocks na ang dividend yield ay nasa minimum of 6% ngayon. So paano natin ito gagawin sa pamamagitan ng Simply Wall Street Screener? Now kung gusto mong magamit itong Simply Wall Street, ilalagay ko mamaya sa description ng video na to ang link. Kapag nag-sign up ka sa link na binigay ko, magkakaroon ka ng up to 40% discount sa website na ito. Merong 53,803. So ibig sabihin hindi lamang sa Pilipinas ang cover ng screener na ito. So gagawin ko lamang, i-filter ko lamang ito sa Philippine Stock Exchange. Now, ang unang gagawin ko para makahanap tayo ng high quality na dividend stocks, so ang gagawin ko, ilalagay ko lamang itong 3 years return on equity estimate to minimum of 10%. At hindi lamang yung future return on equity yung kukunin natin, bagkos kukunin din natin yung past performance na kanyang return on equity, ilalagay natin to sa 10%, and return on assets also over the past years, ilalagay natin ito sa 10%. Ang focus nito ay yung management ng company. Sinasabi sa atin kung gaano kagaling ang management to handle others people's money and also kung gaano kagaling ang management to produce profit from their businesses na ginagawa. So dito pala, mafi-filter agad natin yung mga stocks na mayroong high quality yung business. Na ang susunod natin ay ang dividend yield. So ang gagawin natin dito, ilalagay ko ito sa 6% minimum na dividend yield. Kasi ang average returns over the past 15 years ng ating PSEI ay nasa around 6%. Now dito sa screener na ginawa natin, mayroong 5 kumpanya na pasado sa criteria na sinet natin. Now ngayon guys, sa nakikita nyo yung 5 kumpanyang ito, agree ba kayo sa nakikita nyo ngayon? Now saliksikin natin yung dividend information ng 5 kumpanyang ito. Unahin na natin ang Semirara Mining and Power Corporation. Ang market cap niya ngayon ay nasa 148.34 billion pesos, merong revenue na nasa 83.69 and earnings na nasa 33.28 billion pesos. And ang 3 years forecast ng mga analysts sa return on equity ng SEC ay nasa 25.2%. Mas mataas ito compare sa industries na nasa 6.2% lamang. And over the past years, ang return on equity, return on assets, and return on invested capital or return on capital employed, pinapakita dito sa atin na talagang na-outperform ng company ito ang industries na kinabibilangan ng company. So in short, maganda kumita itong kumpanya, no? Very, very strong. And over the past 3 years, ang compound annual growth rate na kanilang dividend ay nag-grow ng 12.92%. At meron siyang payout ratio ngayon na nasa 22.99. In terms of free cash flow payout ratio na nasa 22.27%. Pinapakita dito sa atin kung gaano ka-strong yung financials ngayon ng company. And over the past 23 years, talagang sobrang ganda ng returns ng kumpanyang ito. And ngayong 2022, 2 beses sila nagbigay ng dividend. Ito yung annually nila na nasa 1.8 pesos per share and yung special cash dividend na nasa 1.70 pesos per share. So ang susunod ay ang DMCI Holdings Inc.
Ang kanyang market cap ngayon ay nasa 138.35 billion, may revenue na nasa 131 and earnings na nasa 26.6 billion pesos. So, in the next coming 3 years, expect natin na mataas pa rin yung kanyang return on equity in comparison sa industry. So, nasa 17.3%, samantalang industries ay nasa 10.9% lamang. Now, ang kanyang current return on equity ngayon ay nasa 29, ang return on assets ay nasa 10.5, and return on capital employed na nasa 21.4%. Dito pinapakita sa atin kung gaano din ka-strong ang company ito over the years. And currently, meron siyang dividend yield ngayon na nasa 13.8%, meron payout ratio na nasa 30%, samantala ang kanilang earnings per share ngayon ay nasa 2 pesos, ang kanilang binibigay lamang na dividend per share ay nasa 1.44 pesos. So meaning meron pa ring room for improvement dito sa company. So from 2013 until now, continuous na nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Ang kagandahan din dito, growing yung kanyang dividend na binibigay. And over the past 3 years, meron siyang compound annual growth rate na nasa 38.42%. And in terms of free cash flow payout ratio na nasa 22.45%. And dito pinapakita sa atin kung gaano ka-strong yung performance ng kanyang balance sheet ngayon and also na kanyang earnings. Kita natin yung total returns ng DMC over the years. Pinapakita kung gaano kadominante ang company ito in comparison sa SPY. So ngayon 2023, 2 beses na rin sila nagbigay ng dividend. Ito yung unang special cash dividend nila, nasa 11 centavo, and yung annually dividend na nasa 61 centavo naman. Na masusunod ay ang Nickel Asia Corporation. Ang kanyang market cap ay nasa 84.96 billion, revenue na nasa 26 billion, and earnings ngayon na nasa 5.84 billion pesos. And expect natin in the next coming 3 years na maganda pa rin yung kanyang return on equity in comparison sa industry. And ngayon nga lamang ang kanyang return on equity ay nasa 20.2% in comparison sa industry. Dito talagang grabe, no? Grabe yung kanyang return on equity. Ang return on assets ganun din, nasa 10.7%. Return on capital employed nasa 24%. Pinapakita dito sa atin din over the years kung gaano ka-strong yung performance ng management ng company. So in short, maganda kumita ang kumpanya. Ang current dividend yield ngayon ng Nickel Asia ay nasa 9.5%. Ang industry's average ay nasa 5%. And from 2014 until now, continuous siya nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. And over the past 3 years, meron siyang compound annual growth rate sa kanyang dividend alone na nasa 28.56%. And meron payout ratio na ngayon na nasa 40.40%. And free cash flow payout ratio na nasa 37%. And over the past 13 years, ang total returns ng Nickel Asia ay nasa 393%. In comparison sa SPY na nasa 302% lamang. Pinapakita na nabibit pa rin nitong company ito ang SPY. And ngayon 2023, nagbigay siya ng 17 centavo per share. Ang susunod ay ang Citicorp Energy REIT Corporation. Ang kanyang revenue ngayon ay nasa 1.51 billion, earnings na nasa 1.27 billion, and market cap na nasa 16.76 billion pesos. So expect natin in the next coming 3 years based sa mga analyst, ang forecast ng return on equity ay nasa 42.5% in comparison sa industry, nasa 6.3% lamang. Now, ang kanyang current return on equity ay nasa 29.4%, ang return on assets ay nasa 14.6%, return on capital employed nasa 15.4%. Guys, pinapakita din dito sa atin na ang ganda din ng pinapakita ng management na company. In short, maganda yung mga pinaglalagakan ng investment ng kumpanyang ito. And currently, based sa Simply Wall Street, ang dividend yield niya ngayon nasa 7.7%. And in terms of average dividend yield ng industry ay nasa 5.8% lamang. And in terms of FFO payout ratio, meron siyang 103.94%. Now in terms of total returns, medyo lagging lang yung performance niya ngayon na nasa negative 2% in comparison sa SPY na nasa pahalos 1% yung growth from 2022 to 2023. So ngayon 2023, meron na silang 5 dividend na binigay. Ang isa dito ay special cash dividend. Susunod ay ang PhilInvest REIT Corporation. Ang kanyang revenue ay nasa 3.18 billion, earnings na nasa 1.16 billion, market cap na nasa 14.87 billion pesos. So yung projection ng mga analyst dito sa kanyang return on equity in the next coming 3 years ay nasa 25. Kanyang return on equity ay nasa 22.4 and return on assets ay nasa 10.6 and return on capital employed nasa 12.4%. However, dahil sa pagbagsak ng kanyang revenue, earnings,
nakikita natin na bumagsak din yung kanyang return on capital employed. In comparison sa 3 years ago, nasa 12.9 ito. Ngayon, nasa 12.4% na lang. And simula na nag-IPO sila, ang kanilang share price ay bumagsak ng 56.70%. So ngayong 2023, 3 beses sila nagbigay ng dividend and magkakapareho lamang ng dividend, no, nasa 7 centavo lamang per share. Now for sure, marami naman sa inyo ang nag-aantay kung sino yung mananalo ng portfolio tracker ko. Now ang gagawin ko lamang, pipindutin ko lamang yung pinaka-latest video natin and paste ko lamang dito yung link ng ating video. Now sa video na to, mayroong 28 comments na possible na manalo ng ating portfolio tracker. Now, ang unang mananalo ng ating portfolio tracker for today ay si Sir Romar. So congratulations! And another portfolio winner. Again, congratulations. 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 And congratulations sa'yo. So sa mga nanalo ng aking portfolio tracker, email mo lamang ako dito sa aking email address. Definitely, ibibigay ko ito sa inyo. Kung gusto mong manalo ng aking portfolio tracker, comment ka lang sa video natin ngayon and malay mo, ikaw na ang susunod na manalo.